people here na yayaman. And I'm telling this. Pastor, ano yan? Hula? No. This is a prophetic word and I'll tell you this is going to happen. In a span of 5 years time, in less than 5 years, may yayaman dito sa lugar na to. Nagbibigay ako ng time frame. Okay? Okay, so, delikado ito. Nagbibigay ako ng time frame. Okay, anyway. Anong tawag doon? Prophetic. In a span of 5 years or less, there's someone here, that person will continue to obey kay God. And I'm not just referring to one person. I'm referring to people. Hindi ko na i-mention kung ilan. I'm referring to people here, individuals, yayaman. When I said yayaman, multi-millionaire. Sino dito? Magkiklik na. Ako yun. Meron ba? Tanong, ikaw ba yun? O, di ba? Okay, last one, last illustration. Nakikita mo ba ang sarili mo doon? Madali. Oo, kasi gusto ko siya. Gusto ko yun. Ang tanong, nakikita mo ba? Kasi from this point, nandito ko ngayon. Nandito yung promise ng Lord. Ang hindi mo nakikita, ano? Yung gitna. Eh, paano yung gitna na yun? Eh, nandun yung durugan moments. Alam niyo yung durugan moments? Ito yung mga moments kung saan iiyak ka lang na isang balde. Ito yung, ito yung durugan moments. Ito yung dadaan ka sa, ikaw mismo, tatanungin mo ang Diyos, bakit pa ako dadaan dito sa bagay na to? Tama ba? Okay. Question, nakikita mo ba ang sarili mo pupunta dito? Ito yung ito ka ngayon, ito promise ng Lord. Ano ba promise ng Lord sa'yo? Yayaman ka, magiging gwapo ka, magiging maganda ka. Okay, meron dito sa kartong ito, magiging politician. Ngayon pa lang, binibitawan ko na to. But syempre matagal pa yun. Nakikita mo ba ang sarili mo doon? Nakikita mo ba ang sarili mo? Meron dito sa kwartong ito, gaganda ang boses mo, magiging international singer ka. Di ba? Ang tanong, nakikita mo ba ang sarili mo doon? Hindi, ito, iba kasi, linawin natin. Iba kasi kapatid, yung tinatanong, iba kasi yung sinasabi, Pastor, gusto ko yan. At iba yung sinasabi, nakikita mo ba ang sarili mo? Kasi when you said nakikita mo ang sarili mo, gagalawan mo na siya, ngayon pa lang, kahit na wala ka pa doon. Paano maggumalaw ang anak ng hari? Di ba, galaw anak ng hari, galaw prinsipe? Eh ngayon, kung sinabi ng Lord sa'yo, yayaman ka. Sabi ng Lord, magiging politician ka, magiging leader ka. Sabi ng Lord, gaganda ang boses mo. Mali pala. Sabi ng Lord, magiging international singer ka. Not necessarily magandang boses mo. Okay? Singer ka na. Okay? Pwede ba yun? Pwede eh. Okay. Sinabi ng Lord, magiging mighty man of God ka, mighty woman of God. Sinabi ng Lord sa'yo. Question is, paano ka gumalaw ngayon? Kung ang galaw mo ngayon, puro tanong, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Eh, hindi mo nakikita. Gusto mo lang. Hindi mo nakikita. May problema tayo na. Kasi kahit makita mo kahit gustuhin mo yung promise ni God, hanggang di mo siya nakikita na nandun ka mismo, it will take a long time for us to have that promise. For example, si Joshua may promise si Lord. Ang Israelites may promise ang Lord. Promise lang. Basahin niyo ang Book of Joshua, basahin niyo ang Book of Exodus. Nandun sila, naglakbay. Ang problema, sinabi ng Panginoon, didaling ko kayo sa land flowing with milk and honey. Where's the problem? Ito ang problema. Gusto ng mga Israelites sabi, wow, okay, land will flowing with milk and honey. Ikaw, dadaling kita. Sabi ng Lord sa akin sa UP, dadaling ko kayo sa isang lugar na maganda. Lord, nasaan yung lugar na maganda? Umuulan. Uulan lang kami, hanap kami ng lugar. Every time, ako especially, every time, nagtutrobak tayo ng konti kaya. Every time na magbabago yung ulap, alam mo, basta pag may namuong ulap, kahit gaano maganda yan sa UP, every time may namuong ulap, lalo na kung kulay itim, nagpapanik na ako nun. Nagpapanik na ako nun. Pero sabi ng Lord, during that time, bibigyan ko kayo ng lugar. Bibigyan ko kayo ng place. Bibigyan ko kayo ng place. That time, gusto namin yung place na sinabi ng Lord bibigay. Pero ang hirap makita eh. Kasi sinabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng place.
Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, lumipas ang 1 taon. Walang matinong place. Pero unti-unti, mula sa nauulanan hanggang nagkaroon ng bubong, at nagkaroon ng pader, di ba? Pero hindi pa rin namin yung place. Nakikita pa rin kami, nagpe-praise and worship kami, exposed kami. Kita kami, pero okay lang. Di ba? Okay lang. Now, pero sabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng lugar. Ang prayer namin, simple lang ha, para makalate ang bawat isa. Ang prayer namin, Lord, unang-una, may CR. Alam niyo na yun, may CR, kasi walang CR doon sa place eh. May problema yung mga babae. Mga lalaki, okay lang. Okay, may problema, okay. Pangalawa, hindi ganun kainit. Kahit may electric fan, kasi mainit doon sa lugar. Kahit may bubong, mainit. Nagpe-praise and worship kami, nag-worship lead. Papaypay, yung nga nakakita, di ba? Basa-basa yung lyrics, papaypay, di ba? Totoo yun! Totoo yun! Ano yun? Maka-experience talaga. But, God is so good and God is saying, bibigyan ko kayo ng lugar, bibigyan ko kayo ng lugar. We're like Israel, na sinabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng land flowing with milk and honey. Tapos huwag kayong ma-amaze sa bibigay ko sa inyong lugar. Kasi, mas maganda pa ibibigay kong next. O may next pa. Okay. What happened next? Problem with Israel is this. Puro sila reklamo.